Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Donaire, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So bagamat nga po 2 beses nang natalo ng current undisputed super bantamweight world champion Japanese monster Naoya Inoue, ang ating pambato na si former 4 division world champion Nonito Donaire Jr. ay hindi natin maikakaila na may karapatan pa din itong magbigay ng payo at opinyon kay Inoue. Gawa ng mas madami pa din itong karanasan sa boxing nang dahil sa mahigit 2 dekada niyang experience sa professional boxing. At dahil pinaplano na ni Inoue na umakyat sa 126-pound featherweight division sa katapusan ng taon na ito, kaya naman nagbanta ang Pinoy boxing legend sa binansagang halimaw ng Japan na posibleng mawala na ang lakas nito. Paliwanag ni Donaire na isang napakagaling na boksingero daw talaga ni Inoue, subalit sa oras umano na umakyat na ito ng featherweight division, ay mawawala na din daw ang lakas nito nang dahil sa laki ng mga makakatapat nito sa nasabing dibisyon. Kaya naman ang payo ni Donaire ay kailangan daw umasa ni Inoue sa kanyang bilis at talino sa ibabaw ng lona. Bukod dyan ay sinabi din po ni Donaire na bagamat isang napakagaling na body puncher ni Inoue, gawa ng napakadami na nitong nabiktima at na-knockout nang dahil sa kanyang mga pamatay na body shot, ay hindi na daw ito magiging kasing epektibo kagaya noong sa 118-pound bantamweight division pa siya lumalaban at kahit sa super bantamweight, dahil malaki daw talaga ang pagkakaiba ng featherweight sa dibisyon na nakasanayan ni Inoue. Kaya naman ang tanong at inaabangan ng karamihan ngayon ay kung mapapanatili pa daw ba ni Inoue ang kanyang bagsik sa mas mabigat na dibisyon. Kailangan niya po talagang makinig sa payo ni Donaire dahil noong nasa kasagsagan si Nonito ng kanyang kalakasan at namamayagpag ng kanyang boxing career, ay nakatikim ito ng knockout noong umakyat siya sa featherweight division sa kamay ng former WBA featherweight world champion Nicholas Walters. Sa kabilang banda naman mga idol ay sabik na nga po ang maraming boxing fans nang dahil sa linggo na nakatakdang ganapin ang bigating rematch sa pagitan ni Dimitri Bivol at ng current undisputed light heavyweight world champion Arthur Beterbiev. At dahil dyan ay maging ang current undisputed heavyweight world champion and pound for pound king Alexander Usyk ay sinabing para sa kanya umano ay mahirap daw masabi kung sino ang magtatagumpay sa dalawa. 50-50 daw ang opinion niya sa bakbakan na ito kasi pareho daw talagang magaling si Bivol at Beterbiev, kaya mahirap daw talaga magbigay ng prediksyon. Habang si Bivol naman ay sinabing kulang daw ang 100% para matalo si Beterbiev at bagkos dapat umano ay nasa 150% daw ang kanyang kondisyon at performance upang makuha ang tagumpay. Pero ganun pa man ay handang-handa na daw talaga siya sa sagupaan nila at alam niya umano na kailangan niya maging perpekto sa laban na ito at hindi daw siya pwedeng magkamali kung gusto niya talagang makabawi sa kanyang pagkatalo sa una nilang pagtutuos. Dagdag pa ni Bivol na hindi lang daw ang pagiging undisputed world champion ang target niya sa laban na ito, kundi gusto niya din daw kasing gawin kay Beterbiev ang ginawa sa kanya nito na pagbaklas sa napakalinis niyang undefeated record. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.